So, setup ko muna 'to guys. Uy, uy, medyo natakot ako dun, Meron ako ulit in-order sa Lazada. Ito yung Blackview, Oscal C80. ₱6,599 ang presyo nito at nandito pa sa balot niya. Kita niyo naman, nasa packaging pa talaga. Sama-sama natin buksan ngayon. Ibibigay ko yung first impressions ko at mamaya pagkatapos sa unboxing, kukuha ko ng ilang mga data, benchmark para malaman natin kung sulit ba yung phone na 'to. So, tanggalin muna natin sa plastic ngayon. If ever na gusto niyo mabili yung Oscal, o Blackview Oscal C80 na i-unbox natin ngayon, nandiyan yung link sa description box sa baba. Okay, so kita niyo naman, balot na balot sa styro. Yan. So, ito na yung ating Oscal C80. Okay, in fairness naman, maganda yung box niya. Ayan, no? Gradient from blue to purple to pink. Ang ganda. Hindi siya mukhang cheap. So, para po dun sa mga hindi nakakaalam, ang Oscal ay subsidiary ng Blackview. Kaya Blackview Oscal C80 yung pangalan ng phone na 'to. So, para siyang Narzo sa Realme. At marami-rami na rin tayo na-unbox na mga, Blackview at saka Oscal na tablet dito sa channel. Pero bihira tayong makapag-unbox ng ganitong phone na less than ₱7,000. Ganda ng ano niya, ganda ng box. Ano, "Only the brave", yun yung kanilang tagline. Tapos makikita natin dito sa may taas na meron tayong 14 gigabytes of RAM. Pero syempre, ang physical RAM nito ay 8 gigabytes. Tapos pwede pa tayong magdagdag ng 6 gigabytes na virtual RAM. Tapos, yung nandito sa atin guys ay 128 gigabytes. 128 gigabytes na storage. Before ko pala i-unbox, balik ko muna. Pakita ko lang yung ilalim. Ayan, dito sa ilalim makikita nyo yung top specs ng phone na to. Kasama na dyan yung Android 12 na OS. Meron siyang 6.5 HT Plus na display, 8128, 5180 mAh na battery capacity at 50 megapixels na main shooter. So mamaya test din natin yan. So unbox natin. Okay, yung unang bubungad sa atin ay tempered glass. Okay, first time kong makakita ng gano'n. Pagkabukas ng box, tempered glass yung bubungad. Ayan, no? Pero good news to guys. Good news. Samsung, take note Tempered glass kasama sa box. Less than ₱7,000. Ito yung ating C80. Nakasuot na yung kanyang jelly case. Ayan, nakasuot na. Tapos yung kanyang protective film ay printed din. Ito yung nakita natin ng mga top specs sa likod or sa ilalim ng kanyang box. Tapos merong note dito na in emergency of low battery state, cause the smartphone cannot power on, please keep charger connected to device for at least 30 minutes before doing anything. Ang sinasabi siguro ng Blockview sa atin, if ever na hindi natin ma-turn on itong phone pagka-unbox natin, malamang daw na lowbat na siya, kailangan natin siyang i-charge muna ng 30 minutes before doing anything. Yun ang sabi nila. Sana tama yung pagkakaintindi ko. So, tinanggal ko muna guys yung jelly case. Ayan. So, makita ninyo yung likod niya. Ganda guys, oh. Parang ano siya, medyo similar siya sa itsura ng Poco M5s. Ayan, matte finish, tapos white. And may konting effect na nangyayari. Makikita nyo naman siguro. Pero for the most part, hindi siya kapitin ng fingerprint or smudges, which is very good. Yung kanyang camera module mukhang iPhone. Ganda naman. Tapos flat yung sides niya. And hindi mo iisipin na less than ₱7,000 ang phone na to. Ang ganda ng ginawa ng Blackview dito. Yung kanyang jelly case, yan, mapapansin nyo naman na may kaunting added protection sa kanyang camera module. Okay, so na-turn on naman natin at meron namang battery na laman kahit papano. So tanggalin natin tong protective film. So dahan-dahanin lang natin. Yan, para hindi natin maisama yung kanyang screen protector. Yan, medyo umangat yung sa akin. Medyo umangat. So kahit dahan-dahan na umano pa rin. Sana ma-repair natin. Hindi na mawala yung bilog guys. May alikabok nang pumasok. So, ingatan nyo guys kapag tatanggalin nyo yung film, outer film ng kanyang screen protector, dahan-dahan lang talaga. Para hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Anyway,
So, ayun nga, medyo makapal yung kanyang chin, mapapansin niyo naman, notch pa rin yung ginamit nila dito, which is acceptable pa rin sa ganitong presyo, okey pa rin 'yan. Tapos yung kanyang mga sides ay flat. Meron tayong conventional na fingerprint scanner dito, volume up and down buttons. Meron tayong USB-C port, guys. USB-C port na 'yan, yung ating speaker, main mic, tsaka yung ating headphone jack. Tapos dito naman sa kabila, yung ating SIM tray. So mamaya buksan natin 'yan. Tapos sa taas wala na tayong makikita. O nga pala, tapusin muna natin yung laman ng box. So ayan na yung phone, okey. Tanggalin natin 'tong, ano pala 'to, guys, tawag dito, document sleeve. Meron tayong SIM ejector pin, 'pag binuksan natin, documentation lang, isa lang, quick start guide lang. Okay, tapos ito na yung ating charger. Yung ating charger ay 18 watts na. So, capable sa 18 watts na fast charging itong C80 at yung ating USB-C to USB-A cable. Okay, so basically yan lang makikita natin dito sa box. So, setup ko muna to, guys. Uy! 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 Uy, nawala. Anong nangyari dun? Ano yun? Nakita niyo yun? Wait lang. Start ko lang, guys. Tingnan natin kung babalik siya ulit. Medyo alarming yun, ah. Sana hindi LCD, sana hindi hardware. Medyo natakot ako dun, ah. Aha, 6,599, guys. Sana hindi umulit. Baka sana software lang, ah. Sana software lang. Okay, nagre-restart siya ngayon, kita niyo naman. Lumabas na yung Oscal na logo, ayan, nagbo-boot, nakita niyo naman, 'di ba? Okay, so far wala naman. Oops, ano yun? Okay. Uy, ay meron 'tong problema, guys. Pero, ta-try ko pa ring i-set up 'to, baka sakali mawala, 'di ba? Tingnan natin. So, balikan ko kayo. Okay, so tapos ko na i-setup itong Blackview, Oscal C80. Address muna natin yung issue kanina, display. So, una sa lahat, umasa ako na medyo mawawala, alam mo yun, or mawawala talaga. Baka kailangan ng update or pagkatapos ma-setup, ganyan. Pero guys, hindi eh. Di talaga eh. Kita nyo, pag nag-aano lang tayo, ayan oh. Pansin nyo ba? May problema talaga. Garbage display ata ang tawag sa ganito. Isa pa, makikita nyo yung refresh rate sa taas. Babaan ko lang yung kanyang brightness. Ayan, no? 90 Hz, never siyang bumaba to 60 Hz. At ang isa pa, sa magiging problema nyo dito kayo, medyo malakas siya sa baterya. Pag pinuntahan nyo yung display settings, walang option para mabago nyo yung screen refresh rate. So, nakalock siya to 90 Hz. Tapos, ayun, nung nag-games ako dito kanina, talagang ano guys, garbage display. So, hindi ko na tinuloy kuhanan ng data to. Although, nakakuha ako sa kanya ng Antutu benchmark para lang at least may idea kayo, di ba? So, tingnan natin. Ito yung score niya nung hindi ko pa ino-off yung kanyang virtual RAM. Okay, 259,529, which is okay naman, acceptable para sa presyo niya. Pero nung in-off ko na yung kanyang virtual RAM, ito naman yung score. 256,739. So, medyo bumaba, guys. Bumaba pa doon. So, medyo weird. Tapos, yung PC Mark, gusto ko rin sanang kuhanan siya ng data pagdating sa battery consumption. Pero kita nyo naman, ayaw. Ang error daw ay hindi sinabi, actually. Basta, hindi niya na kayang patakbuhin yung 3D Mark or yung wildlife stress test. I think may kinalaman yan dun sa kanyang display. May problema talaga eh. Pwedeng driver or ewan ko, implementation na dun sa refresh rate, hindi ko sure. Hindi ko masabi kung talagang yung panel mismo yung sira. Kasi nag-screenshot ko yung error eh. Tingnan nyo nag-screenshot ko siya. Kasi usually kapag ang may sira ay yung panel, kahit i-screenshot mo, hindi mo sasama yung error, di ba? Na-screenshot ko eh. Pero correct me if I'm wrong Pero yun ang duda ko. Hindi sa panel to. Mukhang sa software side to ng phone na to. Mukhang may mali sila pagdating sa installation ng OS, ganyan, drivers. Hindi ko alam.
Pero ang ginawa ko agad-agad dahil talagang sunod-sunod yung garbage display kahit nung nag-aano lang ako eh, Real Racing 3, talagang dun malala kapag nag-games. Ang dami nawawalang mga objects, mga text, mukhang sira talaga. Kahit ngayon nga, nag-scroll lang tayo kanina, ngayon wala oh. Ngayon wala. Pero kanina, nakita nyo naman, pinakita ko, kapag nag-scroll tayong ganyan, meron. So may mga times na okay siya, may mga times na, ayun, kita nyo, pumurap, di ba? May mga times na okay, may mga times na hindi. Nakakatakot na hindi ko 'to i-return, sayang naman yung pera ko. 6,000 din 'yun, malaki-laki 'yun. So ayun, ni-report ko na siya, ipi-pick upin siya dito sa bahay namin hopefully bukas at kapag nakuha ko na yung pera, bili tayo ng ibang phone. So sa ngayon guys, iwasan niyo muna 'tong Oscal, C80 pero para dun sa mga nakabili na ng phone na 'to, naka-experience din ba kayo ng ganitong issue? Kung naka-experience kayo, anong ginawa niyo, paki-comment niyo diyan sa baba. Sana ako lang, sana ako lang yung naka-experience nito. Pero para maiwasan natin guys, I suggest, siyempre kayo pa rin magde-decide. Pero sa experience ko ngayon, hindi ko mare-recommend na bilhin niyo 'to guys. Medyo nakakatakot talaga. Actually, nakakatakot talaga. Hindi mo sure kung yung ipapadala nilang unit sa'yo ay may garbage display din or may issue sa display or wala. Hindi ko sure kasi may mga na-review na rin naman akong Blackview, Oscal, tablet pero okay naman kasi sila nagpadala. Hindi ko sure, hindi ko talaga sure. Pero nung ako na yung bumili may nakita na akong issue. So sa ngayon hindi ko mare-recommend. Medyo nagka-trust issue ako sa Blackview tsaka sa Oscal, okey na sana, eh. So ayun, pero pagdating sana sa performance pasado sana, eh. Pasado sana para sa 6K. Maganda yung Antutu score. Mas mataas pa nga siya sa A14. Yung chipset niya same sa S23 ng Itel. Sayang talaga. Sayang. May competitor sana tayo sa Itel. Tsaka sa iba pa nating ma-review mga budget-friendly phone. So ayun, medyo bad yung experience natin sa video na to. At least nakita nyo, di ba? Nakita nyo kanina. Lahat. Ayun guys. So, wag na. Bawasan nyo na muna to. So, maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na to. I-update ko kayo sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews kapag na-return na sa akin yung pera. Sana maging smooth. Okay, so maraming salamat ulit para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.